Yun mga kasambahay, may pangalawa pong magandang balita. Good news yan, ha? Ay, good news ito. Yun daw pong panukalang batas na mag-i-improve, magmo-modernize ng ating pag-asa. Yung pag-asa. Alam mo naman, Philippine Atmospheric Geophysical Astronomical nakapasa na po sa second reading. That's good. So, ibig sabihin, magkakaroon daw po ng modernization, may improve ang sahod at mga benefits ng mga empleyado. Maganda, hindi lang equipment ang i-improve. Oh, well, kaya nga... Modernization. Modernization lang. Pero titingnan natin, kasi ang ating nga pong sinasabi, bakit ngayon lamang yung mga ganyan. At the same time, baka maya-maya naman, batas, pero maya-maya hindi pa rin nabibigay. Kasi katulad ng sahod ng mga tagapag-asa, yung allowances. Abay, simula nung January pala hindi nabibigay. So That's why umalis nga itong tatlo na to, di ba? Dahil baka ang kailangan din i-modernize ang DBM. Para ibigay nila on time. Ay, nako. 'Di ba? Dahil lumalabas na pahirapan. Ilan nang ba yung ating mga weather forecasters? Ilan nang ba ang mga tauhan ng pag-asa? Inyet ang kanilang hazard pay para bang pahirapan. Ang pagre-release na kung tutusin mo maliit lang yan kung isuma total mo kumpara sa ibang mga ahensya at departamento ng pamahalaan. Kaawa-awa po ang kanilang kalagayan ng kasambahay sapagkat sila po yung mga technical people. Ibig sabihin, hindi naman po sila, hindi sa minamaliit natin yung ibang... Kunti lang yung nag-aral ng ganyan. Hindi sa minamaliit pati natin, Tita Beth, yung mga ibang kawani ng pamahalaan. Pero yung po kasi mga weather forecasters, sila po talagang... pinag-aralan nila yan ng masusi. Yes, sobra. Technical Sobrang na pag-aaral nila. At the same time, sila ipinag-aagawan Hindi ba pinag-aagawan? And yet, they decided na mag-stay dito sa ating bansa. Sapagkat alam nila mas magagamit ang kaalaman nila dito. Kaya lang... Ibig sabihin, they are just being patriotic of George. And yet, they are not being given the sila well compensated. The benefits that kahit sabi mong hindi pa nga well compensated, kung ipagsama-sama mo lahat yan, hindi pa binibigay ng at the right time. Lagi na lang silang dreaming. Kaya nga 'di ba itong tatlong na umalis, dalawang weatherman, weather forecaster, tsaka isang I think engineer. At yung dating head nila umalis na. Oo, sabi last year pa nila to hinihingi. Last year pa dapat aalis pa yata. Last year pa dapat lumalabas na ang kanilang mga benefits ay pine-forecast pa nila kung darating ba o hindi, kung tatama ba sa lupa o hindi. Parang yun nangyari before, 'di ba? Kung lilihis ba at dadaan pa kung saan. O dire-diretso so, lang. minsan pino-forecast pa nila yan. Yan ang classic example po mga kasambahay ng tinatawag na brain drain. Diba? Yan po ang kitang-kita nyo po na sa halip na dito na ilala ng kanilang kagaling at kaalaman, karunungan at karanasan dito po sa ating bansa. Ayun, pupunta sa Qatar, for pupunta greener dun sa pasture, siyempre, for the family. 5 times ang laki. Of course. Di ba yung isa nga, nagturo na lang doon, and diba? Definitely, we cannot blame them. Lalo na kung 5 times. Kung ang sweldo mo ba naman ni 50, halimbawa lang 50, malaki na yun, di ba? Tapos 5 times. 250,000. Isipin mo sa mo namang kikitain kahit naman paano makakapagpaaral ka ng anak mo. On time. On time ang sweldo. Makaka-i-advance pa. Kasi may may mga benepisyo pa yan. May benefits pa, may hazard pay pa. Baka libre pang tirahan yan doon. At saka Tito Joe, once a month uuwi sa Pilipinas. Sarap naman. At tapos business class. Ay, wow. Kita sarap mo. Taas-taas pa Taas pa. Habang bumabiyahe. Di ba, kahit naman ikaw. So, baka ang mangyari dyan, Prof. George, baka umabot tayo sa punto na wala lang tayong mga trained na mga weather forecasters. Baka manghuhula na lang ang mga ma-hire natin at hulaan na lang kung yung bagyong ito ay darating. Huli na naman ng mga ibon. Pag nagkakagulo yung mga hayop, di ba? Pag yung mga langgam ay naglalabas at may mga daladala ng mga pasampasan at kinakailangan mag-impok na. Maaring lumabas na sila at umakyat sa isang burol o bundok at amuyin ang simoy ng hangin. Tapos itaas ang kanilang mga kamay. Kung saan patungo-ayan. Mamaya balik na tayo doon, yun lang ating forecast. Pero basta po tayo ay umaasa naman na sana po itong nangyayaring ito lalo't lalo na maipapasa hopefully na po itong sana sinertify na lang ng palasyo na urgent. Kaya nga Pero alam mo po, George, modernization. we are all for the modernization of the Pag-asa. Pero ang tanong pa rin, bakit pahirapan pa rin ang release ng DBM ng kanilang hazard pay? Na dapat sa kanila talaga yun this should be automatic. Dapat monthly. Every month dumarating yan. Bakit pahirapan? Tapos after so long, after several months, saka na lang buuin at kailangan pang makiusap. Minsan
kailangan pang tulungan ng mga taga-media para maibigay sa kanila. Tsaka before, di ba nangyari Bakit na rin ganun? yan? Nagalit na nga daw si Pinoy before, di ba? Tapos heto na naman, ilang buwan, January, Bakit, February, March, April, May. Bakit 5 months. Tsaka it would seem na para bang ang pag-asa ay Walang pag-asa. sininggle out. I am sure kung meron man siguro ibang mga ahensya na tulad din sa pag-asa, mga mangilan-ngilan din yan, but all the other agencies are getting what they are supposed to be getting. Correct. Kaya nga minsan Dahil ito, siguro, ano to tucked in ito sa yung parte ng ating budget for salaries and other Right. benefits para sa personnel. Hindi, Hindi kaya- naman ito para sa capital True. capital outlay. Kaya ako siguro dapat na rin pag-isipan kasi para bang nakalagay lang kasi ang pag-asa ng isa sa mga ahensya ng DOST. ng DOST di ba? Para bang nagiging napupolitika pa. Nangihingi lang. Napupolitika pa. Yung naalala niyo minilagay dati diyang undersecretary ng DOST, napolitika rin. Yun, medyo